Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready na matulog at welcome aboard sa ating G. Say hi to your friends. And Daddy! Health and lifestyle tips. Ito po ay araw ngayon ng Biyernes. Today is Friday. And syempre dahil Friday po ngayon mga masters and mga ka-G ay syempre bukas po Sabado na naman weekend. So ngayon ay i-continue po natin yung lecture natin. Kahapon po ay nag-lecture tayo about bananas. So ano po yung sa bananas na bakit hindi po ito na hindi ko po kino-consider ito or recommend sa inyo. Yung saba po is okay. Remember, yung saba is okay. So ito po ang itsura ng saging na pinapa-avoid natin. Ito po siya, di ba? Ito po yung saging na pinapa-avoid natin. Okay? Causing all kinds of problems. Ano mga problems na pwedeng ma-cause ng saging na yun? Ito, di ba? Asthma, diabetes, obesity, cough or phlegm. Ayun, kitang-kita naman, oh. Di ba? So, i-recap ko lang po sa inyo. Ayoko na pong ipakita muna yung slide kasi ito na yung nakita nyo kahapon. So, yung saging kasi is dump energy. Pag sinabi po natin dump energy, yun po ay hindi po gumagalaw. Parang stuck up na energy po yan. Basa na energy yan at hindi siya gumagalaw. So, pag kumakain tayo at hindi po kayo nag-exercise, halimbawa, sedentary lifestyle lang po kayo. Trabaho, bahay. Pero yung trabaho nyo ay hindi naman nagre-require na merong cardio exercises. Hindi kayo tumatakbo, hindi po kayo nagbabalik-balik, parang upo lang, sedentary lifestyle lang. At saka tandaan po natin na iba po yung exercise na ginagawa na solely exercise lamang compared po sa trabaho. Kasi meron nagsasabi dyan, ang grabe naman ang trabaho ko, parang nag-exercise naman ako. Pero iba yun. Iba kasi yung brain mo is nakafocus sa exercise at iba din yung pag nakafocus po sa trabaho. Kahit na nagka-transfer ka pa ng mga boxes or mga sako dyan from one place to another, iba yung exercise compared sa trabaho. So, kailangan talaga ay mag-spare tayo ng time para talaga sa exercise lamang. Halimbawa, may treadmill, diba? Or may stationary bicycle, or pwede mag-jogging, or mag-zumba, or mag-yoga, yung mga ganun-ganun, diba? So, make sure na iba't iba naman yung program sa exercises. Kasi hindi naman palaging pare-pareho lang. Kailangan naman may mga certain parts of the body ay focus natin. So, pag cardio po siya, pag respiratory, cardio, yung mga importante dyan is may breathing exercises, may patterns. So, hindi lang po basta-basta na ikay nagbabike lang or nag-exercise dyan. Kailangan talaga na aware ka sa counting ng iyong breathing. Okay? Kasi useless yan pag hindi proper ang breathing mo. Okay? So, ang bananas po, again, is dump energy. So, hindi po siya gumagalaw. Pag kumakain kayo ng banana, hindi sabay, yung sabay is okay ha. At hindi kayo nag-exercise, ang mangyayari dyan is yung phlegmas ay magsa-stock up po sa katawan natin. So there's a big possibility po na magkakaroon tayo ng phlegmas sa ating lungs, sa baga natin. At syempre, pag may phlegmas ng lungs natin, prone din tayo sa tinatawag na mga bronchitis, pneumonia, cough, at syempre yung, di ba, naririnig natin yung ibang tao, parang they want to clear something from their throat. Ganun-ganun. And then, meron ding parang ganun-ganun sila. Parang, kung minsan, nasa ilong nila yung phlegmas. So, instead na i-blow nila, ay ninulunok nila. Nulunok nila po. Mahilig po sila sa lunok-lunok. O, di ba? So, saan pa yan napupunta yung ating mucus or ating phlegmas? Ay sa ating gastrointestinal tract, which is dito. So, sa tiyan natin. So, instead na papalabasin natin, pinapasok mo pa sa loob, and mag-accumulate yan,
magka-cause pa rin yun yung mga siyempre mag-plemas, may papasok sa iyong digestive system at magiging magiging part niya ng iyong mga nutrients na yung pagkain na i-metabolize. Imagine, meron ka mga bacteria, meron ka mga mucus secretion na papasok sa tiyan mo at masasama yan sa pagkain. Along the way po ay ipaprocess po yun ng intestines natin. Siyempre, ano ba makukuha mo sa plema? Madumi yan di ba? At siyempre, it will also cause a lot of blockages po sa ating digestive tract. Hindi lang po sa digestive tract, kundi po ay ma-absorb din po yan ng ating intestines, ng ating blood, ng ating circulation, until such time na yung ating dugo na dadaloy sa ating buong katawan ay may plemas rin. So pag ganyan ang istorya, pag meron na pong plemas yung ating dugo, ang mangyayari po dyan is magiging malagkit na rin po yung dugo, and it will also cause a lot of blockages in our circulatory system. It can also cause varicose veins. Yung iba, may iba dyan na yung kanilang legs ay may parang may spider webs. Ang iba dyan is yung mga varicose nila, yung malalaki talaga, yung parang may laman. O, di ba? Maliban dyan, yung varicose kasi, pag meron kang varicose veins, mahirap yung circulation mo. So, ang pababa, yung circulation natin, because sometimes or most of the time, tayo ay tumatayo, tayo ay nakaupo. So, mabilis po yung daloy ng dugo pababa kasi may gravity. Pero ang problema, pag pabalik na po ang ating circulation, nahihirapan na po kasi mabigat yung dugo natin, may plemas at saka mucus. Di ba? So, basic lang talaga yan mga masters. That's the reason why yung iba dyan, palaging namamaga yung kanilang mga binti, ng kanilang mga legs, sumasakit po yung mga joints nila. So, it can also cause a lot of problems. So, in the long run, di ba, pupunta na naman kayo sa doktor, ay injection na naman po kayo, o yung iba dyan, worst comes to worst, God forbid, puputulin yung paa. So, yung iba dyan is ireresetahan ng mga iba't ibang mga gamot na hindi naman pala para dyan. So, very common po, very normal yun kasi the way tinitreat po nila yung mga pasyente po sa Western medicine is they will check you according to signs and symptoms, and then they will perform exams, laboratories, and once you fall in that, you belong on that criteria, doon nila i-diagnose yung problema. Diba? Pero ang problema po is, once na-diagnose na po yung problema, bibigyan nila yan ng proper diagnosis, mga names. So, yung usually ang nangyayari po dyan is, yung mga names ng mga problema natin is depende yan kung sino yung nag-discover, sino nag-invent, o sino po yung gumawa ng naka-discover po, naka-invento ng ganung or naka-research. Okay? So, sa kanya ipapangalan yan. Ang problema dyan is hindi nila, meron lang po silang ginagamit ng mga gamot. Gamot lang po talaga ang ibibigay or reseta, or sometimes worst comes to worst, surgery or chemotherapy, radiation, or other stuff na medyo mako-consider po natin na very, very dangerous po sa ating immune system kasi may matutulungan din pero mas marami po ang side effects. As you can see, magbasa po tayo ng ating mga, so halimbawa, nanonood ka ng TV, may ina-advertise po dyan na gamot. Di ba? Pagkatapos po na ipakita po yung mga magagandang pictures, videos, may babae dyan na naglalaro, may mga bata dyan na tumatakbo, na nakasmile. And then, during that time, hindi kasi tayo nakikinig kasi na-appreciate natin yung video. Pero enumerate na po nila lahat ng side effects. So, pwede ka pala magkaroon ng seizure, pwede ka magkaroon ng digestive problems, pwede ka magkaroon ng diarrhea, constipation. Yun lang, gusto mo lang kunin yung isang iniindang mo na sakit. Halimbawa, masakit lang yung tiyan mo. O inom ka ng gamot, gusto mo mawala yung sakit ng tiyan mo, pero pwede ka pala magkaroon ng suicidal tendencies. Pwedeng magmaneho. Hindi ka pwedeng ma-engage sa mga trabaho na nagbubuhat ka ng malalaking mga equipments. At pwede ka magkaroon ng cancer, pwede ka magkaroon ng severe headache. Yun po ang mga side effects niya. So, that's the reason why na ang aking lectures po is focus on how to treat the body naturally.
Ang aking baby ay super bait at uh, ano mo, naka-kiss yan kay daddy niya. So, ang sugar level po ng saging is very high. The glycemic index is off the chart. So, kailangan natin i-avoid yan kasi pag may diabetes ka na or wala pa namang diabetes, pag palagi ka kumakain ng saging, tiyak na yung iyong pancreas po ay nag-work overtime. So, nahihirapan po yung pancreas natin. Okay? So, ito po yung top 6 sources. Kasi sabi nila, yung saging po is very good source of potassium. So, ito po ang ating 6 sources, top sources of potassium. Number 1, BJ. Sino mahilig sa BJ dyan? BJ pa more. Coconut water or buko juice. Number 2 is avocado. And then number 3 is kiwi. Sino familiar dyan sa kiwi at sa avocado at sa coconut water. Number 4, wala yan ata sa Pilipinas, ang Brussels sprouts. Ito po yung itsura ng Brussels sprouts. Okay? Brussels sprouts. And then number 4 is tomatoes. And number 6 is figs. Figs. Walang figs sa Pilipinas. Pero these are the top 6 sources of potassium. Again, ulitin ko po. Coconut water, avocado, kiwi, Brussels sprouts, tomatoes, and figs. So, banana does not even belong on the top 10. Wala po siya sa top 10. Top 6 na nga ito eh. Pero wala yung banana sa top 10. So, ibig sabihin, ang banana po, you have to eat at least 4 to 7 pieces of banana to raise up your potassium level. Alright mga masters at mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Kita-kits tayo mamaya, 8 p.m. Ako po yung host sa Team Puyaters sa premiere promotion ng Team Puyaters. Again, this is your Master Worm and G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana. God is great. Yahoo!